Traitor! Ang sigaw na iyon ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw na puno ng galit at sakit, na tila nanggaling sa kailaliman ng isang madilim na bangungot. Napabalikwas ng bangon si Amara, ang puso niya ay kumakaripas sa loob ng kanyang dibdib. Sa tabi niya, si Gael, ang lalaking minamahal niya, ay namimilipit. Ang kanyang noo ay pinagpapawisan, ang mga kamay ay nakakuyom na para bang may kalabang hindi nakikita. Gael, mahinang tawag ni Amara, habang marahang niyugyog ang balikat nito. Gael, gising. Muli itong sumigaw, pero ngayon ay mas mahina na, isang ungol na puno ng pagdurusa. Mahal ko, nananaginip ka lang, bulong ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig. Hinaplos niya ang basang buhok nito, inaalis ang mga hiblang dumidikit sa noo nito. Nandito lang ako. Ligtas ka. Unti-unting kumalma ang paghinga ni Gael. Ang mga nakakuyom niyang kamao ay dahan-dahang bumukas. Ang mga mata niyang nakapikit ay tumigil sa paggalaw. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik siya sa mahimbing na pagkakatulog, payapa na ulit ang mukha na para bang walang nangyari. Pero si Amara, hindi na makatulog. Nakatitig lang siya sa kisame, pinakikinggan ang banayad na paghilik ni Gael, at ang malayong tunog ng mga alon mula sa dalampasigan ng San Mateo. Ang sigaw na yon. Traitor! Iidas by. Anong ibig sabihin yon? Isang imahe ang pumasok sa isip niya, isang masayang alaala mula kaninang hapon lang, na ngayon ay tila napakailap. Naglalakad sila sa dalampasigan, magkahawak kamay habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran. Ang buhangin ay mainit-init pa sa kanilang mga paa. Alam mo, Amara, sabi ni Gael, ang tingin ay nasa kulay kahel na langit. Minsan iniisip ko kung anong buhay ko dati. Pero nawawala rin agad, kasi sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko, dito nagsimula ang mundo ko. Sa araw na nakita kita. Napangiti si Amara. Ang mga salitang iyon ay musika sa kanyang pandinig. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang dalhin si Gael sa maliit niyang klinika, isang lalaking walang pangalan, walang alaala, maliban sa isang sugat sa ulo at mga matang puno ng pagkalito. Siya ang nagpangalan sa kanya ng Gael. Siya ang nag-alaga sa kanya. At sa loob ng 6 na buwang iyon, nahulog ang loob niya sa mabait, mahinahon, at simpleng lalaking ito. Magtatayo tayo ng coffee shop dito, sabi ni Amara, itinuturo ang isang bakanteng lot malapit sa dalampasigan. Maliit lang. Yung amoy ng kape ay hahalo sa simoy ng hangin galing sa dagat. Gusto ko yan, sagot ni Gael, huminto sila sa paglalakad at hinarap siya. Hinawakan nito ang kanyang mukha. At sa bawat umaga, ikaw ang una kong makikita. Sa bawat gabi, ikaw ang huli. Yun ang mundo nila. Simple, payapa, at puno ng mga pangarap na kasing linaw ng tubig sa San Mateo. Isang mundong binuo nila para sa kanilang dalawa, malayo sa anumang gulo. Pero ang sigaw na iyon kanina parang isang malaking bato na itinapon sa kanilang payapang lawa. Bumangon si Amara mula sa kama. Kailangan niyang gumawa ng kahit ano para maalis sa isip niya ang kaba. Nagpasya siyang maglinis na lang ng maliit na bodega kung saan nakatago ang ilang gamit ni Gael mula pa noong una itong dumating. Isang lumang duffel bag lang naman ang laman yon. Habang inaayos ang mga kahon ng gamot, natabig niya ang bag, bumagsak ito at medyo bumukas. May nahulog na isang maliit at maduming tela mula sa loob. Nang damputin niya ito, naramdaman niyang may matigas na bagay sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang nakatiklop na tela. Sa loob nito ay isang bagay na metal. Malamig ito sa kanyang palad. Isang dogtag. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ang mga letrang nakaukit dito. Hindi ito pamilyar sa kanya. Hindi ito ang pangalang ibinigay niya. Miguel de Leon. Paulit-ulit na umikot ang pangalan sa isip niya. Miguel de Leon. Sino si Miguel de Leon? Ang simpleng pangarap nila ni Gael, ang kanilang coffee shop, ang kanilang payapang buhay tila biglang nagkaroon ng anino. Isang anino na may pangalang Miguel. Itinago niya ang dogtag sa bulsa ng kanyang duster. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Itatanong ba niya kay Gael? Paano kung ang pagtatanong niya ang maging mitsa para gumuho ang mundong binuo nila? Paano kung ang taong nasa likod ng pangalang iyon ay isang taong hindi niya magugustuhang makilala? Mas gugustuhin pa niyang hindi malaman. Mas gugustuhin niyang manatili na lang sila sa kanilang maliit na paraiso. Bumalik siya sa kwarto at umupo sa gilid ng kama. Pinagmasdan niya ang natutulog na si Gael.
Ang gwapo nitong mukha, ang payapang paghinga. Ito ang lalaking minahal niya. Ang Gael niya. Pero habang tinititigan niya ito, muling bumalik sa kanyang isipan ang sigaw nito kanina. Traitor. Sino ang tinutukoy niya? At sino siya talaga? Ang metal na dogtag sa kanyang bulsa ay tila bumibigat, kasabay ng pagbigat ng kanyang dibdib. Biglang gumalaw si Gael. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. Pero hindi ito ang mga matang kilala ni Amara. Hindi ito ang malambing na mga mata ni Gael. Ang mga matang nakatitig sa kanya ngayon ay malamig. Matalas. Puno ng pag-iingat at pagsusuri na para bang isa siyang estranghero. Isang tingin ng isang sundalo, hindi ng isang pasyente. Naramdaman ni Amara ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sino ka? Ang tanong ay halos pabulong na lumabas sa mga labi ni Gael. Ang boses niya ay iba, mas malalim at mas seryoso. Natigilan si Amara. Hindi siya makahinga. Ang mundo niya ay nagsimulang gumuho. Pero kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ang tingin iyon. Kumurap si Gael, at nang muli siyang tumingin kay Amara, bumalik na ang lambing sa kanyang mga mata. Ang Gael niya ay nagbalik na. Amara, anong nangyayari? Tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala nang makita ang takot sa mukha niya. Okay ka lang ba, mahal ko? Hindi nakasagot si Amara. Tumango lang siya, pero ang mga mata niya ay nagsisinungaling. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa, hawak ang malamig na katotohanan. May ibang tao sa loob ng lalaking minamahal niya. At hindi niya alam kung gaano pa katagal mananatili ang kanyang Gael bago ito tuluyang lamunin ng estrangherong nagdangalang Miguel de Leon. Kinabukasan, sinubukan ni Amara na magpanggap na normal ang lahat. Ngumiti siya habang naghahanda ng almusal. Nagtimpla siya ng kape, gaya ng dati. Pero ang bawat galaw niya ay may kasamang bigat, isang kaba na hindi maalis sa kanyang dibdib. Ang dogtag ay nasa bulsa pa rin niya, isang malamig na paalala ng gabi. Si Gael ay tahimik. Ngumingiti rin siya, pero hindi abot sa mga mata. Tila may bahagi rin sa kanya na nababagabag, isang anino mula sa panaginip na hindi niya maalala pero nararamdaman pa rin. Pupunta ako sa palengke, sabi ni Amara, kailangan niyang makalayo sandali sa bigat ng atmosfera sa loob ng klinika. May kailangan ka ba? Sasamahan kita, mabilis na sagot ni Gael. Hindi magandang mag-isa ka. Ang mga salitang iyon, na dati nagpapakilig sa kanya, ay nagbigay ngayon ng kakaibang kaba. May pag-aalala sa boses niya, pero mayroon ding pag-iingat. Ang palengke ng San Mateo ay buhay na buhay. Ang ingay ng mga nagtitinda, ang amoy ng mga sariwang isda at gulay, ang tawanan ng mga tao, ito dapat ang pamilyar na eksenang nagpapakalma kay Amara. Pero ngayon, para siyang nasa ibang lugar. Ang bawat anino ay tila may bantang dala. Habang namimili si Amara ng gulay, naramdaman niyang humigpit ang hawak ni Gael sa kanyang kamay. Napatingin siya dito. Hindi ito nakatingin sa mga paninda. Ang mga mata nito ay gumagala sa paligid, sinusuri ang bawat mukha, bawat sulok. Ang kanyang tindig ay nagbago. Hindi na siya ang relax na si Gael. Ang kanyang mga balikat ay tuwid, ang kanyang panga ay matigas. Gael, may problema ba? Tanong ni Amara, halos pabulong. Wala, sagot nito, pero ang mga mata ay patuloy sa pagmamasid. Mainit lang dito. Tara na sa ibang pwesto. Bago pa man makasagot si Amara, bigla siyang hinila ni Gael. Hindi ito marahas, pero mabilis at tiyak. Lumiko sila sa isang masikip na eskinita, palayo sa maraming tao. Gael, ano ba nang nangyayari? Tanong ni Amara, medyo natatakot na. Yung mga pinamili ko babalikan natin mamaya, sabi nito, at sa unang pagkakataon, may narinig siyang otoridad sa boses nito. Dito muna tayo. Sumilip si Gael mula sa likod ng isang pader. Sinundan ni Amara ang tingin nito. Sa di kalayuan, sa lugar kung nasaan sila kanina, may dalawang lalaking nakatayo. Nakasuot ng ordinaryong damit pero ang paraan ng kanilang pagtayo at pagmamasid ay hindi ordinaryo. Tila may hinahanap sila. Naramdaman ni Amara ang pagtaas ng kanyang mga balahibo. Sino ang mga lalaking iyon? Sila ba ang dahilan ng biglang pagbabago ni Gael? Nang mawala na ang dalawang lalaki, saka lang lumuwag ang paghinga ni Gael. Hinarap niya si Amara, sinubukang ngumiti. Pasensya na. Nahilo lang siguro ako. Tara, umuwi na tayo. Pero alam ni Amara na hindi iyon ang totoo.
Ang takot na nakita niya sa palengke, ang misteryosong dogtag, at ang bangungot kagabi, lahat ay magkakakonekta. Hindi na niya kaya ang mabuhay sa kasinungalingan o sa katahimikan. Kailangan niya ng katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Pag-uwi nila sa klinika, ang tensyon ay mas masahol pa. Umupo sila sa sala, parehong tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng balita mula sa lumang telebisyon. Ito na. Oras na. Huminga ng malalim si Amara. Ang puso niya ay dumadagundong. Ipinasok niya ang kamay sa kanyang bulsa at hinawakan ang malamig na metal. Gael, panimula niya, nanginginig ang boses. May kailangan akong itanong sayo. Kagabi, habang nililinis ko ang... Hindi niya natapos ang sasabihin. Isang malakas na tunog mula sa telebisyon ang pumutol sa kanya. Breaking news ning. Pareho silang napatingin sa Rie, isang seryosong news anchor ang nasa screen. Ang dating bayani ng militar na si Major General Miguel de Leon, na halos 6 na buwan nang nawawala matapos ang isang madugong ambush, ay opisyal nang idineklarang person of interest ng Armed Forces. Siya ay pinaghihinalaang isang taksil na nagtangkang magbenta ng sensitibong impormasyon ng Estado bago siya naglaho. At pagkatapos, isang larawan ang lumitaw sa screen. Isang formal na litrato ng isang lalaking nakauniporme ng general. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang mga mata ay matalas, ang panga ay matigas. Ang mundo ni Amara ay tumigil sa pag-ikot. Ang lalaki sa telebisyon ay si Gael. Binitiwan niya ang dog tag sa kanyang palad na para siyang napaso. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalansing, kasabay ng pagbagsak ng kanyang puso. Napatingin siya kay Gael. Nakatitig din ito sa screen, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ang mukha niya ay namutla. Hinawakan niya ang kanyang ulo, ang mga daliri ay bumaon sa kanyang buhok. Ako, nauutal niyang sabi. Ako yan. Bigla siyang sumigaw. Isang sigaw na hindi na mula sa panaginip, kundi mula sa isang sumasabog na katotohanan. Mga imahe. Tunog ng putukan. Ang amoy ng pulbura. Ang mukha ng isang taong pinagkakatiwalaan niya. Isang patibong. Pagkakanulo. Traitor. Lahat ay bumalik sa isang iglap. Isang masakit, marahas, at nakakayanig na pagbabalik. Napaluhod si Gael, namimilipit sa sakit. Arf! Gael, sigaw ni Amara, lumuhod sa tabi nito, hindi alam ang gagawin. Gumuho si Gael sa sahig, nawalan ng malay. Ang katahimikan na bumalot sa kanila ay mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw kanina. Nanginginig si Amara habang nakatitig sa lalaking nakahandusay. Ang Gael niya ay wala na. Ang natira ay ang estrangherong nasa Rie, si Miguel de Leon. Isang general. Isang pinaghihinalaang taksil. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang katapusan, dahan-dahang gumalaw si Miguel. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Napatigil sa paghinga si Amara. Ang mga matang tumingin sa kanya ay hindi na ang mga matang nagpapakita ng pagkalito o kabaitan. Ang mga ito ay matalas, nakapokus, at puno ng isang bagay na ngayon lang niya nakita, isang mapanganib na urgensya. Tumingin ito sa paligid, sinusuri ang bawat sulok ng kwarto na para bang ito ang unang beses niyang makita. Pagkatapos, tumingin ito sa kanya. Walang pag-ibig, walang lambing. Tanging isang malamig at matigas na determinasyon. Kailangan nating umalis, sabi nito, ang boses ay kalmado pero may diin, isang boses ng isang taong sanay mag-utos. Ngayon na. Kasabay ng kanyang mga salita, isang tunog mula sa labas ang pumunit sa katahimikan. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na mabilis na humihinto sa harap ng klinika. Hindi lang isa. Marami. Napatayo si Miguel, ang katawan ay handa ng lumaban. Hinila niya si Amara patayo sa likod niya. Ang pinto sa harap ay marahas na sinipa pabukas. Ang pagsabog ng yero at kahoy ay kasintunog ng isang kulog sa loob ng dibdib ni Amara. Dalawang lalaki ang pumasok, ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, ang kanilang mga mata ay malamig. Ang isa ay may hawak na baril na may silencer. Napatigil ang paghinga ni Amara. Ang kanyang mga paa ay tila naging bato, nakakapit sa sahig. Ito na. Ito na ang katapusan. Ang lahat ng bangungot niya ay nagkatotoo sa isang iglap. Ang klinika, ang kanyang munting santuwaryo, ay naging isang bitad. Pero ang lalaking nasa harap niya ay hindi natinag. Ang katawan ni Miguel, na kanina lang ay nakahandusay sa sahig,
ay tumayo na may bilis at bagsik na hindi pa niya nakikita. Bago pa man makaputok ang lalaking may baril, sinipa ni Miguel ang isang maliit na mesang kape papunta dito. Tumama ito sa tuhod ng lalaki, sapat para mawala ito sa balance. Sa pagkakataong iyon, sumugod si Miguel. Napanood ni Amara ang sumunod na nangyari na parang isang eksena sa pelikula. Ang lalaking minahal niya bilang si Gael, ang mahinahon, malambing, at medyo sakiting si Gael, ay naging isang makina ng pakikipaglaban. Ang bawat galaw niya ay may layunin. Mabilis. Tiyak. Nakamamatay. Hinawakan niya ang braso ng unang lalaki, ipinilipit ito sa paraang hindi natural. Isang malutong na tunog ng buto ang narinig ni Amara, sinundan ng isang sigaw ng sakit. Binitiwan ng lalaki ang baril. Kinuha ito ni Miguel, tinanggal ang magazine, at inihagis sa isang sulok. Ang pangalawang lalaki ay sumugod dala ang isang patalim. Pero para kay Miguel, tila isa lang itong mabagal na sayaw. Umilag siya, hinawakan ang pulso ng lalaki, at ginamit ang sarili nitong bigat laban dito. Bumagsak ang lalaki sa sahig, at sa isang mabilis na suntok sa batok, nawalan ito ng malay. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Nakatayo si Miguel sa gitna ng nagulong sala, ang kanyang paghinga ay bahagyang mabilis pero kontrolado. Tumingin siya kay Amara. Takbo, sigaw niya, at ang boses na yon ang gumising kay Amara mula sa kanyang pagkatulala. Hinawakan ni Miguel ang kamay niya, at ang pamilyar na init ng palad nito ay may kasama ng kuryente ng panganib. Hinila siya nito palabas ng likod na pinto, palayo sa nasirang pinto sa harap at sa dalawang lalaking nakahandusay. Ang hangin ng gabi ay malamig sa balat ni Amara, pero hindi nito napawi ang apoy ng takot sa loob niya. Tumakbo sila sa madilim na hardin, ang mga paa niya ay nadadapa sa mga halaman na dati niyang inaalagaan. Habang papalapit sila sa bakod sa likod, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanila. Ang tunog ng isang makina. Isang luma at kinakalawang na kotse ang huminto sa eskinita, ang mga headlight nito ay diretsong nakatutok sa kanila. Papasok na sila sa isa na namang bitad. Napahigpit ang kapit ni Amara sa braso ni Miguel, handa nang sumigaw. Pero bumukas ang pinto sa driver's side. Isang lalaki ang bumaba. Ang mukha niya ay pamilyar. Sobrang pamilyar. Siya ang lalaking nagdala kay Gael sa klinika 6 na buwan na ang nakalipas. Ang mabuting Samaritano na nagsabing nakita niya lang itong naglalakad ng tuliro sa kalsada. Ang mukha niya ngayon ay hindi na nagpapakita ng pag-aalala ng isang estranghero. Ito ay seryoso, alerto, at nakatingin direkta kay Miguel. Sir, sigaw ng lalaki. Sakay na. Walang pag-aalinlangan, hinila ni Miguel si Amara papasok sa likod ng kotse at sumunod agad. Mabilis na umarangkada ang sasakyan, iniwan ang gulo, ang mga tanong, at ang buhay na alam ni Amara sa San Mateo. Bumalik na ang lahat. Habang humaharurot ang kotse palayo sa maliit na bayan, ang isip ni Miguel ay isang bagyo ng impormasyon. Ang 6 na buwan ng pagiging si Gael ay parang isang mahaba, payapang panaginip. Ngayon, gising na siya. At ang realidad ay mas masahol pa kaysa sa anumang bangungot. Ang mga alaala ng ambush, ang mga mukha ng kanyang mga tauhang namatay, ang pagkakanulo. Lahat ay malinaw. Report, Sergeant, utos niya, ang boses niya ay matigas at walang emosyon. May tracker sila sa inyo, sir. Nakuha ko ang signal kanina lang. Papunta na sila sa Batangas Port, inakalang doon kayo dadaan, mabilis na sagot ng lalaking nagmamaneho. Ako si Sergeant Marco Reyes, sir. Isa ako sa mga nakaligtas sa ambush. Inakala nilang lahat na patay na ako. Tumingin si Miguel sa salamin sa harap. Si Marco. Isang magaling na sundalo. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi aksidente ang pagdating niya sa San Mateo. Ikaw ang nagdala sa akin doon, sabi ni Miguel, hindi isang tanong kundi isang pahayag. Opo, sir. Nang makita kong nagtamo kayo ng amnesia, alam kong iyon na ang pagkakataon para itago kayo. Isang lugar na hindi nila maiisip na hahanapin. Isang simpleng bayan sa pangangalaga ng isang simpleng nurse. Napatingin si Miguel sa babaeng katabi niya. Si Amara. Nakayuko ito, ang mga kamay ay nasa kanyang kandungan, nanginginig pa rin. Hindi siya simple. Siya ang anghel na nagligtas sa kanya, na nagbigay sa kanya ng kapayapaan na hindi niya alam na posible pala. At ngayon, idinamay niya ito sa kanyang impyerno. Sino ka? Mahinang tanong ni Amara, ang tingin ay nasa sahig ng kotse. Sino kayo?
Huminga ng malalim si Miguel. Kailangan nitong malaman ang totoo. Kahit isang bahagi lang. Ang pangalan ko ay Miguel de Leon, simula niya, at nakita niya kung paano napapikit si Amara sa sakit nang marinig ang pangalang iyon. Major General sa Armed Forces. Ang mga humahabol sa atin ay mga tauhan ni Senator Ricardo Vargas. Dahan-dahang itinaas ni Amara ang kanyang ulo. Ang mga mata niya, na dati puno ng pagmamahal para kay Gael, ay puno ngayon ng takot at pagkalito para kay Miguel. Bakit? Bakit kanila hinahabol? Dahil may hawak akong ebidensya, sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay bumaba, nagiging maseryoso. Ebidensya ng malawakang korupsyon at pagtataksil sa bayan. Ebidensya na kayang magpabagsak sa kanya at sa buong sindikato niya. Katahimikan. Tanging ang ugong ng makina ng kotse ang maririnig. Pinoproseso ni Amara ang lahat. Isang general. Isang senador. Korupsyon. Ang simpleng buhay niya ay naging isang CY thriller sa isang iglap. Mula sa harap, nagsalita ulit si Marco. Ang boses niya ay mababa at puno ng pag-aalala. Sir, sabi ni Marco, tumingin saglit kay Miguel sa rearview mirror. May kailangan pa po kayong malaman. Tungkol kay Senator Vargas. Tumingin si Miguel, naghihintay. Hindi lang po pera at kapangyarihan ang habol niya sa inyo, pagpapatuloy ni Marco. May mas malalim na dahilan si Senator Vargas. May kinalaman ito sa nakaraan niyo. Sa personal ninyong nakaraan. May kinalaman ito sa personal ninyong nakaraan. Ang mga salita ni Sergeant Reyes ay umalinggaw sa loob ng sasakyan, mas malakas pa kaysa sa ugong ng makina. Personal. Anong ibig sabihin ni Marco? Ang operasyon na ito ay palaging tungkol sa tungkulin. Tungkol sa bansa. Tungkol sa paglilinis ng sistema. Hindi ito personal. Hindi dapat maging personal. Ipaliwanag mo, mahinahon ngunit mariing utos ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa rearview mirror, hinihiling ang katotohanan mula sa kanyang sarhento. Huminga ng malalim si Marco. Sir, si Senator Vargas hindi lang siya ordinaryong politiko na iniimbestigahan nyo. Bago siya pumasok sa Senado, mataas ang ranggo niya sa militar. Siya po siya ang naging mentor ninyo sa akademya. Isang piraso ng yelo ang tila biglang ipinasok sa dibdib ni Miguel. Mentor. Ang salitang iyon ay nagbalik ng mga alaala na matagal na niyang ibinaon, mga alaala na hindi pag-aari ni Gael, kundi ni Miguel lamang. Isang ngiti. Isang kamay sa balikat. You have the makings of a great leader, De Leon. Don't ever forget that. Ang boses na yon. Ang boses na gumabay sa kanya, na humubog sa kanya bilang isang sundalo. Ang ibig mong sabihin si General Ricardo Vargas, tanong ni Miguel, ang bawat salita ay mahirap bigkasin. Ang kanyang isip ay tumatangging tanggapin ang impormasyon. Tumango si Marco. Opo, sir. Siya po. Ang ninong ninyo sa serbisyo. Ninong. Ama-amahan. Para siyang sinaksak sa likod ng taong nagturo sa kanya kung paano sumalad. Ang buong pundasyon ng kanyang pagkatao bilang isang sundalo, ang kanyang integridad, ang kanyang katapatan sa bayan, ay itinuro sa kanya ng lalaking ngayon ay gusto siyang patayin para pagtakpan ang sarili nitong kataksilan. Ang ambush. Ang pagkamatay ng kanyang mga tauhan. Lahat ay kagagawa ng taong tiningala niya, ng taong itinuring niyang pangalawang ama. Hindi na niya napigilan. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa upuan sa harap niya. Nayanig ang buong sasakyan. Nagulat si Marco. Napasigaw ng bahagya si Amara sa tabi niya. Pero wala siyang pakialam. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang sakit ng pagkakanulo ay mas masahol pa sa anumang pisikal na sugat. Mas masakit pa sa bala. Itabi mo ang sasakyan, utos niya, ang boses niya ay basag at puno ng galit na hindi niya mailabas. Sumunod si Marco. Itinabi niya ang kotse sa isang madilim at abandonadong bahagi ng kalsada, sa tabi ng isang luma at nasusunog na plantasyon ng tubo. Pagkahinto ng sasakyan, bumaba si Miguel. Sumandal siya sa pinto ng kotse, tinitingala ang madilim na langit na walang bituin. Ang kontroladong general ay nawala. Ang natira ay isang taong nasugatan sa pinakamasakit na paraan. Ang pakiramdam ay parang nalulunod. Ang taong nagturo sa kanya ng lahat ng tama ay ang mismong sagisag ng lahat ng mali. Napaupo siya sa lupa, ang mga kamay ay napasabunot sa kanyang buhok.
Hindi niya napansin ang pagbaba ni Amara mula sa kotse. Hindi niya napansin ang paglapit nito hanggang sa naramdaman niya ang isang mahina at nanginginig na kamay sa kanyang balikat. Miguel A. Ang pagtawag niya sa pangalang iyon, ang tunay niyang pangalan, ay nagpabigat lalo sa lahat. Tumingin siya dito, at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita nito ang kahinaan niya. Ang sakit. Ang luha na nagbabantang tumulo mula sa kanyang mga mata. Umupo si Amara sa tabi niya sa maalikabok na lupa. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan lang niya ang kanyang kamay na manatili sa kanyang balikat, isang tahimik na presensya sa gitna ng kanyang nagwawalang mundo. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito, ang boses ay mahina pero matatag. Alam ko ang pakiramdam na yan, sabi niya. Ang pakiramdam na ipagkanulo ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa iyo. Tumingin si Miguel sa kanya, nagtataka. Ang tatay ko, pagpapatuloy ni Amara, ang tingin ay nasa malayo, tila may inaalala. Isa siyang journalist. Matapang. Palaging isinusulat ang katotohanan kahit gaano kapanganib. Nagpatuloy ang kwento niya. Tungkol sa isang malaking kaso ng korupsyon sa gobyerno na iniimbestigahan ng kanyang ama. Tungkol sa mga babala na natanggap nila. At tungkol sa isang gabi kung kailan hindi na umuwi ang kanyang ama. Hindi na siya bumalik, sabi ni Amara, at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Nawala na lang siya. Sabi ng pulis baka nagtago o malis ng bansa. Pero alam namin na kinuha siya. Pinahimik siya dahil sa katotohanang malapit na niyang isa publiko. Sa unang pagkakataon mula nang bumalik ang kanyang alaala, hindi takot ang nakita ni Miguel sa mga mata ni Amara. Nakita niya ang isang sakit na kasing lalim ng sa kanya. Magkaiba sila ng mundo, isa siyang sundalo, isa siyang nurse, pero ang kanilang mga sugat ay nagmula sa iisang halimaw, ang sistema na pinamumunuan ng mga taong tulad ni Vargas. Isang koneksyon ang nabuo sa pagitan nila sa madilim na kalsadang iyon. Isang koneksyon na mas malalim pa sa pag-ibig na binuo ni Gael at Amara. Ito ay isang pag-unawa na isinilang mula sa parehong pighati. Ang ebidensya, biglang sabi ni Miguel, ang kanyang isip na sinanay sa militar ay nagsimulang magdugtong-dugtong ng mga piraso. Amara, anong taon nawala ang tatay mo? Sinabi ni Amara ang taon. Tumugma ito. Tumugma ito sa mga unang taon ni Vargas sa politika, bago pa ito naging senador. Ang EFSC. Hindi lang ito naglalaman ng mga bagong transaksyon ni Vargas. Ito ay isang ledger. Isang talaan ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Posibleng-posibleng naroon din ang kasagutan sa pagkawala ng ama ni Amara. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa kanya. Hindi na lang para sa kanyang mga tauhan o sa bayan. Ngayon, para na rin ito kay Amara. Para sa tatay niya. Para sa hustisya. Isang bagong determinasyon ang pumalit sa sakit sa kanyang puso. Tumingin siya kay Marco. Ang EFSC. Nasaan ang ebidensya? Sumagot si Marco, Sir, yun po ang hindi ko alam. Buong akala ko ay nasa inyo. Napapikit si Miguel, pilit na inaalala ang mga huling sandali bago ang ambush at ang mga nagdaang buwan ng pagiging sigel. Saan niya itinago ang pinakamahalagang bagay sa mundo? Ang kanyang isip ay bumalik sa San Mateo. Sa klinika. Sa mga simpleng bagay na nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isip. Isang regalo mula kay Amara. Isang bagay na malambot at walang halaga sa iba, pero para kay Gael, ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Isang maliit na teddy bear na may isang tasta sa likod. Nanlaki ang mga mata ni Miguel sa realisasyon. Ang katangahan niya. Ang henyo ng kanyang isip na walang alaala. Nasa San Mateo, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kaba at urgensya. Naiwan ko sa klinika. Tumingin sa kanya sina Amara at Marco, parehong nagulat. Kailangan nating bumalik, sabi ni Miguel, tumatayo at pinapagpagan ang kanyang sarili. Kailangan nating bumalik sa bibig ng leon. Kailangan nating bumalik. Ang mga salitang iyon ni Miguel ay parang isang hatol. Bumalik? Sa lugar kung saan muntik na silang mamatay. Sa lugar na ngayon ay siguradong pinupugaran na ng mga tauhan ni Vargas. Ang ideya ay isang kabaliwan. Hindi, halos pabulong na sabi ni Amara. Hindi tayo pwedeng bumalik doon. Papatayin nila tayo. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang sistema, malamig at mapanghina. Tumingin sa kanya si Miguel.
Ang mga mata niya ay hindi na ang mga mata ng general na nag-uutos, kundi mga matang nakikiusap. Amara, iyon lang ang pag-asa natin. Ang ebidensya na iyon hindi lang iyon para sa akin. Para na rin ito sa tatay mo. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay isang suntok sa sikmura ni Amara. Hustisya. Isang salita na matagal na niyang ibinaon kasama ng kanyang pighati. Sa loob ng maraming taon, pinili niyang mamuhay sa kapayapaan ng San Mateo, isang kapayapaang binuo niya para takasan ang masakit na katotohanan. Pero ngayon, hinahabol siya ng katotohanan. Hindi na siya makakatakas. Tumingin siya kay Miguel pagkatapos ay kay Marco. Dalawang sundalo laban sa isang makapangyarihang senador. At siya. Isa lang siyang nurse. Ano ang magagawa niya? Pero habang pinagmamasdan niya si Miguel, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang lalaking ito ay handang isugal ang lahat para sa katarungan. Ang lalaking ito, na minahal niya bilang si Gael, ay ang parehong lalaki na handang bumalik sa impyerno para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang dalawa. Hindi. Hindi na siya ang babaeng tatakbo na lang. Kung ang mundong ito ang bagong realidad niya, kailangan niyang harapin ito. Huminga siya ng malalim. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay huminto. Kung babalik tayo, sabi niya, at nagulat siya sa sarili niyang katatagan, kailangan natin ng plano. At ako, kilala ko ang klinika ng higit kanino man. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miguel. Isang ngiti ng pasasalamat at paghanga. Tumango si Marco. Sa loob ng luma at masikip na kotse, sa gitna ng kadiliman, binuo nila ang kanilang plano. Kumuha si Amara ng isang lumang resibo mula sa kanyang bulsa at isang ballpen mula sa glove compartment. Sa likod nito, iginuhit niya ang layout ng klinika. Ito ang harap, sabi niya, itinuturo ang isang parisukat. Siguradong may mga bantay dito. Pero dito sa likod, sa hardin, may isang lumang pader na gawa sa hollow blocks. May isang bahagi doon na mahina na. Kayang sirain ng walang gaanong ingay. Itinuro niya ang bintana ng kwarto nila kung nasaan ang teddy bear. Ang problema, paano tayo makakalapit ng hindi napapansin? Dito na pumasok si Marco. Mag-iingay ako, sabi niya. Isang malaking ingay sa kabilang dulo ng bayan, malapit sa pier. Isang diversion. Iisipin nilang sinusubukan niyong tumakas gamit ang bangka. Lahat ng atensyon nila ay mapupunta doon. Masyadong delikado, sabi ni Miguel. Mas delikado kung susugod tayong tatlo doon ng sabay-sabay, sir, sagot ni Marco. Ito na ang pinakamagandang paraan. Ibigay ninyo sa akin ang isang oras. Pumayag si Miguel, bagamat baka sa kanyang mukha ang pag-aalala para sa kanyang tauhan. Ang biyahe pabalik sa San Mateo ay ang pinakamahaba at pinakamapanganib na biyahe sa buhay ni Amara. Bawat checkpoint ng pulis na madaanan nila ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Nagtago sila sa sahig ng kotse, tinatakpan ng isang lumang kumot, habang si Marco ang nakikipag-usap sa mga otoridad. Nang makarating sila sa isang ligtas na lugar malapit sa bayan, bumaba si Marco. Isang oras, sir. Good luck. Pagkatapos ay nawala na ito sa dilim. Naiwan sila ni Miguel sa loob ng kotse, naghihintay. Ang katahimikan ay nakakabingi. Amara, basag ni Miguel sa katahimikan. Salamat. Huwag ka munang magpasalamat, sagot niya, sinubukang maging matapang. Hindi pa tayo tapos. Maya-maya, isang malakas at malmuffled na pagsabog ang narinig nila mula sa direksyon ng pier. Sinundan ito ng mga sirena ng pulis at bombero na mabilis na tumungo roon. Ito na ang hudyat. Mabilis silang kumilos. Gamit ang dilim bilang kanilang kakampi, tinahak nila ang mga eskinita na alam ni Amara. Bawat anino ay tila kalaban. Bawat tunog ng aso ay nagpapatigil sa kanilang paghinga. Nakarating sila sa likod ng klinika. Gaya ng inaasahan, karamihan sa mga bantay ay wala na, tumakbo na papunta sa diversion. May 2 o 3 na lang na naiwan sa harap. Tinulungan ni Miguel si Amara na akyatin ang pader. Pagkatapos ay sumunod ito, ang mga galaw ay tiyak at walang ingay. Nasa loob na sila ng hardin na dati paraiso niya. Ngayon, isa na itong battlefield. Dahan-dahan silang lumapit sa bintana ng kanilang kwarto. Nakabukas ito ng bahagya. Sumilip si Miguel sa loob. Ligtas. Walang tao. Mabilis siyang pumasok at sumunod si Amara. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Ang kwarto nila ay nagulo na.
Ang mga aparador ay nakabukas, ang mga damit ay nakakalat. Hinahanap nila ang ebidensya. Pero hindi nila alam kung ano ang hahanapin. Doon, sa ibabaw ng kama, nakaupo ang luma at maliit na teddy bear. Ang regalong ibinigay niya kay Gael noong unang buwan nito sa klinika. Kinuha ito ni Miguel. Kinapa niya ang likod nito sa may tastas na tinahi ni Amara. Sa isang mabilis na paghila, binuksan niya ito. Mula sa loob, kinuha niya ang isang maliit na bagay na nakabalot sa plastik. Ang EFSC. Nakahinga ng maluwag si Amara. Tagumpay. Tara na, bulong ni Miguel, hinawakan ang kamay niya. Nagsimula na silang lumabas sa bintana. Isang paa na lang ni Amara ang nasa loob nang biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa paligid ng klinika. Mula sa hardin, sa bubong, sa bawat sulok, sumulpot ang mga armadong lalaki. Napapalibutan na sila. At pagkatapos, isang nakakakilabot na tunog ang narinig nila mula sa sala. Isang mabagal, ritmikong palakpak. Nanigas si Amara sa kanyang kinatatayuan, ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang tunog ng palakpak ay walang saya. Ito ay puno ng pangungutya. Mula sa dilim ng sala, isang figura ang lumabas. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit, ang buhok ay maayos na nakalinya, at ang mukha ay kalmado na parabang nanonood lang ito ng isang palabas. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Senator Ricardo Vargas. Bravo, sabi ng senador habang patuloy sa pagpalakpak. Bravo, General. Isang napakagandang pagtatanghal. Huminto siya sa pagpalakpak at ipinasok ang mga kamay sa kanyang bulsa. Tiningnan niya sila na parang mga insektong nahuli sa ilalim ng isang baso. Ang diversion, sabi ni Vargas, ang kanyang boses ay malamig at may bahid ng aliw. Napakatalino. Isang pagsabog sa pier para makuha ang atensyon ng lahat. Ang problema, General, ang diversion na yon ay diversion ko. Para sa'yo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amara. Isang bitad. Ang lahat ng ito ay isang bitad. Ang kanilang pag-asa, ang kanilang maliit na tagumpay, ay bahagi lamang ng mas malaking plano ng kanilang kalaban. Tumingin si Vargas kay Amara, isang tingin na puno ng awa na mas masakit pa kaysa sa galit. At ikaw ang munting nurse. Ang tapat na tagapag-alaga. Akalain mo ngang ikaw pa ang magiging susi para mahanap natin ang ating nawawalang general. Naramdaman ni Amara ang paghigpit ng hawak ni Miguel sa kanyang kamay. Hindi ito sumasagot, pero ramdam niya ang galit na nag-aalab sa loob nito. Ang kanyang katawan ay tensyonado, handang kumilos anumang oras. Naglakad si Vargas palapit sa kanila, ang bawat hakbang ay mabigat at may otoridad. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanila, sa labas lang ng bintana. Ibigay mo sa akin ang ihesri, Miguel, sabi niya, ang pagtawag sa kanyang unang pangalan ay isang personal na insulto. Huwag na nating pahirapan pa ang isa't isa. Alam nating pareho kung paano ito magtatapos. Hindi gumalaw si Miguel. Ang tanging ginawa niya ay ang bahagyang pag-urong, mas inilalapit si Amara sa likod niya, isang pader na gawa sa laman sa pagitan niya at ng panganib. Ang simpleng galaw na iyon ay nagsasabi ng lahat. Hindi siya susuko. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Vargas, na parabang nabigo siya sa katigasan ng ulo ng isang bata. Sayang, sabi niya. Gusto ko pa namang gawing madali ito para sa inyo. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa isang senyas, ang mga baril ng mga tauhan niya ay itinaas, lahat ay nakatutok sa kanila. Nahigit ni Amara ang kanyang hininga. Ang dulo ng mga baril ay kumikinang sa ilalim ng mga bagong sinding ilaw. Nakita niya ang kanyang buong buhay na dumaan sa harap ng kanyang mga mata, ang kanyang mga magulang, ang kanyang paglaki sa San Mateo, ang 6 na buwan ng kaligayahan kasama si Gael. Lahat ay magtatapos dito. Sa hardin kung saan sila dating nangangarap. Tumingin si Vargas sa kanila, ang kanyang mukha ay isang maskara ng kapangyarihan. Akala niyo ba, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason, ganoon kadali. Bago pa man makapag-isip si Amara, kumilos na si Miguel. Sa isang iglap, itinulak siya nito ng malakas papasok sa bintana, pabalik sa loob ng kwarto. Bumagsak si Amara sa sahig, ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ang huli niyang nakita ay ang pagtalon ni Miguel mula sa bintana, hindi para tumakas, kundi para sumugod, para bigyan siya ng pagkakataon. Narinig niya ang mga sigaw, ang tunog ng mga suntok, ang ingay ng isang katawang bumabagsak. Sinubukan niyang bumangon pero huli na ang lahat.
Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya si Miguel na nakaluhod, pinipigilan ng dalawang lalaki, habang ang isa ay malakas na pinalo ng baril sa likod ng kanyang ulo. Bumagsak si Miguel sa damuhan, walang malay. Miguel! Isang sigaw na walang tunog ang kumawala sa lalamunan ni Amara. Mabilis siyang kinalagkad palabas ng mga tauhan ni Vargas. Itinayo siya sa harap ng senador, na tinitingnan lang ang walang malay na si Miguel na parang isang basahan. Dalhin niyo na yan, utos ni Vargas. Gisingin niyo. May pag-uusapan pa kami. Kinalagkad ng mga tauhan niya si Miguel palayo, ang mga paa nito ay humihilahod sa lupa. Nawala na sila sa dilim. At naiwan si Amara. Mag-isa. Kasama ang halimaw. Naglakad si Vargas palibot sa kanya, na para bang sinusuri ang isang bagay na nabili niya. Alam mo, Nurse Amara, panimula niya, ang boses ay kalmado at mapagkumbaba, na lalong nagpadagdag sa kilabot. Nagkamali ka ng kinalaban. Nagkamali ka ng minahal. Hindi sumagot si Amara. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa direksyon kung saan dinala si Miguel. Si Miguel, pagpapatuloy ni Vargas, tumigil sa harap niya. Para ko na siyang tunay na anak. Nakita ko ang potensyal niya. Ang talino. Ang katapangan. Pero ang katapatan niya masyado siyang matuwid. Isang kapintasan sa mundong ito. Tumingin siya sa mga mata ni Amara. Minsan, para makamit ang mas malaking kabutihan, kailangan mong isakripisyo ang ilan. Isang konsepto na hindi niya kailanman maintindihan. Kaya kinailangan kong gawin ang nararapat. Isang masakit pero kinakailangang pagtataksil. Bawat salita niya ay isang patak ng lason. Naramdaman ni Amara ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang panlalamig ng pawis sa kanyang likod. At ikaw, sabi ni Vargas, ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa kaluluwa niya. Ang tatay mo. Siya rin, masyadong matuwid. Natigilan si Amara. Ang paghina niya ay huminto. Jaime Santos, sabi ni Vargas, binibigkas ang pangalan ng kanyang ama na para bang isa lang itong pangalan sa isang listahan. Isang magaling na mamamahayag. Masyado siyang maraming tanong. Masyado siyang malapit sa katotohanan. Katulad ni Miguel. Parang gumuho ang lupa sa paanan ni Amara. Ang matagal ng sugat sa kanyang puso ay biglang bumukas muli, sariwa at dumudugo. Minsan, para manatili ang kaayusan, para maprotektahan ang progreso, kailangang alisin ang mga sagabal. Ngumiti si Vargas, isang ngiting walang buhay. Naiintindihan mo na ba, Hija? Ang pagkamatay ng tatay mo ay hindi personal. Negosyo lang. Negosyo lang. Sa sandaling iyon, nawala ang takot ni Amara. Ang pumalit ay isang bagay na mas malamig, mas matigas. Galit. Isang dalisay na galit na dumaloy sa bawat ugat niya, pinainit ang kanyang nanlalamig na mga kamay. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Vargas. Wala nang bakas ng panginginig. Wala nang luha. Ang natira na lang ay ang determinasyong hindi niya alam na taglay niya pala. Naalala niya ang sinabi ni Miguel sa kotse kanina. Just in case. Ang isang maliit na bagay na ipinasok nito sa kanyang bulsa. Dahan-dahan, maingat, ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya habang hinahanap ang maliit na switch. Isang maliit na digital recorder. Nang maramdaman niya ang buton, pinindot niya ito. Isang maliit na click ang narinig na halos hindi marinig sa katahimikan ng gabi. Ulitin ko ang tanong ko, sabi ni Amara, ang boses niya ay matatag at puno ng hamon. Ikaw ba ang nagpapatay sa tatay ko? Nagbago ang ekspresyon ni Vargas. Ang pagkakaaliw ay napalitan ng inis. Hindi niya inaasahan ang paglaban na ito. Matapang ka, sabi niya. Katulad niya. At iyan ang ikapapahamak mo. Sagutin mo ako, sigaw ni Amara. Ngumisi si Vargas. Sabi niya malakas at malinaw. Ako ang nag-utos na patahimikin siya, tulad ng pagpapatahimik ko sa lahat ng hahadlang sa akin. Masaya ka na? Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Isang mapait na ngiti ng tagumpay. Salamat, sabi niya. Napakunot ang noo ni Vargas. At doon niya napansin ang kamay ni Amara sa kanyang bulsa. Ang bahagyang pag-angat ng tela. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Vargas ang braso ni Amara. Ipinilipit niya ito ng may puwersa, at narinig niya ang isang sigaw ng sakit mula sa dalaga.
Kinuha niya ang kamay nito mula sa bulsa. At nakita niya ito. Ang maliit na digital recorder. Kumukura pa ang pulang ilaw nito. Nagsiklab ang galit sa mga mata ni Vargas. Isang galit na hindi na kayang itago ng kanyang kalmadong maskara. Ang babaeng ito, ang hamak na nurse na ito, ay nilinlang siya. Matalino, sabi niya, ang boses ay nanggigigil. Pero hindi sapat. Sa harap mismo ni Amara, dinurog ni Vargas ang recorder sa kanyang palad. Ang tunog ng nababasag na plastic at electronics ay parang tunog ng pagguho ng huling pag-asa ni Amara. Hawak pa rin niya ang braso ni Amara, ang pagkakahawak ay mahigpit na parang bakal. Akala mo ba ganoon kadali, ha? Bulong niya, ang mukha ay malapit na sa kanya. Akala mo ba malulusutan mo ako? Pero sa kabila ng sakit, sa kabila ng pagkabigo, hindi umiyak si Amara. Tinitigan niya lang si Vargas, ang mga mata ay nag-aapoy pa rin sa galit. Ang pagmamatigas na yon ang lalong nagpagalit kay Vargas. Binitiwan niya si Amara ng marahas, na naging dahilan para matumba ito sa lupa. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan. Ang mukha niya ay madilim at walang awa. Dalhin siya sa bodega, utos niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Siguraduhin niyong hindi na siya muling makakapagsalita. 2 tauhan ang mabilis na lumapit kay Amara. Tinulungan siyang tumayo pero ang pagkakahawak nila ay masakit. Kinaladkad nila siya palayo sa klinika, palayo sa nag-isang lugar na tinawag niyang tahanan. Habang naglalakad sila, ang huling nakita ni Amara ay ang anyo ni Senator Vargas na nakatayo sa ilalim ng ilaw, isang demonyong nag-aanyong tao. Ang anino nito ay mahaba at nakakatakot sa likuran niya. Ang puso niya ay puno ng pagkabigo. Nabigo siya. Nabigo niya si Miguel. Nabigo niya ang kanyang ama. Pero habang kinakaladkad siya papunta sa isang madilim na van, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. Isang huling baraha. Naalala niya ang kwentuhan nila ni Miguel sa kotse. A good soldier always has a backup plan. Isang bagay na itinuro sa kanya ni Miguel habang naghihintay sila. Bago siya ipinasok sa van, sinadya niyang madapa. Bumagsak siya sa lupa, at sa pagkakataong iyon, mabilis niyang isinuksok ang isang kamay sa kanyang sapatos. May kinuha siya. Isang bagay na maliit. Isang bagay na itinago niya nang hindi alam ni Miguel. Ang lumang cellphone niya. Luma pero gumagana pa. At sa loob nito, sa memory card, ay isang kopya ng audio file. Isang kopya na ginawa niya habang nasa kotse sila, habang akala ni Miguel ay naglalaro lang siya sa telepono para pakalmahin ang sarili. A good soldier always has a backup plan. Ngumiti si Amara sa sarili habang tinutulak siya papasok sa madilim at malamig na van. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa. Isang timba ng malamig na tubig ang gumising kay Miguel. Napabangon siya, umuubo at hinahabol ang kanyang hininga. Ang sakit sa likod ng kanyang ulo ay matalas at kumikirot. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang madilim at mamasamasang kwarto ang bumungad sa kanya. Amoy kalawang at amag. Nakaupo siya sa isang metal na upuan sa gitna ng silid, ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali. Sa harap niya, nakaupo sa isang eleganteng silya na tila hindi nababagay sa lugar, ay si Senator Ricardo Vargas. Gising ka na pala, anak, sabi ni Vargas, ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Tumingin si Miguel sa paligid. 2 armadong bantay ang nasa likod ni Vargas. Walang bintana. Isang pinto lang na gawa sa bakal. Walang daan para makatakas. Nasaan si Amara? Tanong ni Miguel, ang boses niya ay mahinahon pero may bigat ng isang paparating na bagyo. Ngumiti si Vargas. Itinaas niya ang isang tablet na nasa tabi niya. Pinindot niya ito at ang screen ay umilaw. Naniga si Miguel. Nasa screen si Amara. Nakatali sa isang upuan, katulad niya. Nasa isang bodega na puno ng mga kahon at kalawang na mga bakal. Ang kanyang mukha ay may mga galos, pero ang mga mata niya ay matapang pa rin. Isang bantay ang nakatayo sa likod niya, isang patalim ang nakatutok sa kanyang leeg. Ang video ay live. Ligtas siya. Sa ngayon, sabi ni Vargas. Nakasalalay sa iyo ang lahat, Miguel. Isang maling galaw, isang maling salita, at ang magandang nurse na ito ang magbabayad. Parang pinipiga ang puso ni Miguel. Ang babaeng nagligtas sa kanya, ang nag-iisang piraso ng kapayapaan sa kanyang magulong buhay, ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa kanya. Isinumpa niya ang sarili.
Dapat ay hindi na niya ito idinamay. Dapat ay hindi na siya bumalik. Anong gusto mo, Ricardo? Tanong ni Miguel, ginamit ang pangalan nito nang walang anumang galang. Tumawa si Vargas. Simple lang. Ang kopya. Alam kong may kopya ka ng FSD na yan. Ibigay mo sa akin ang lokasyon nito. At pagkatapos, pipirma ka sa isang confession. Naglapag siya ng isang folder sa mesa sa pagitan nila. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang dokumentong nakatype na. Isang detalyadong pag-amin sa krimen ng pagtataksil, pagbebenta ng sikreto ng militar, at pagiging espiya. Ang kanyang pangalan ay nasa ibaba, naghihintay ng pirma. Pirmahan mo yan, sabi ni Vargas. Aminin mo sa buong bansa na ikaw ang taksil. At pagkatapos, hahayaan ko siyang mabuhay. Ipapangako ko yan. Pangako. Ang pangako ng isang ahas. Walang halaga. Alam ni Miguel na sa oras na makuha ni Vargas ang gusto nito, pareho silang papatayin. Pero habang nakatitig siya sa mukha ni Amara sa screen, sa kanyang katapangan, sa kanyang determinasyon, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Kung may kahit 1% tsansa na maililigtas niya ito, gagawin niya. Kahit ang kapalit ay ang kanyang pangalan, ang kanyang karangalan, ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang recorder. Naalala niya ang recorder na ibinigay niya kay Amara. Iyon na lang ang pag-asa nila. Ang recorder, sabi ni Miguel. Alam kong nakuha ninyo. Tumawa ulit si Vargas. Kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa mesa. Ang durog na piraso ng plastic at electronics. Ang mga labi ng kanilang huling pag-asa. Gumuho ang mundo ni Miguel. Wala na. Tapos na ang laban. Natalo na siya. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang pagkamatay ng kanyang mga tauhan, ang panganib na sinuong nila ni Amara, lahat ay nauwi sa wala. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay iligtas ang buhay ng babaeng mahal niya. Tumingin siya sa mga mata ni Vargas. Kapag pinirmahan ko yan, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay walang buhay, paano ko malalaman na tutuparin mo ang usapan? You have in me word as a gentleman, sagot ni Vargas, isang insulto sa salitang gentleman. Walang pag-asa. Walang pagpipilian. Sige, sabi ni Miguel, ang salita ay parang lason sa kanyang dila. Pirmahan ko. Nakita niya ang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Vargas. Inabot nito sa kanya ang isang ballpen. Habang inaabot ni Miguel ang ballpen, isang mahinang tunog ang narinig niya. Isang static na tunog. Galing ito sa maliit na earpiece na suot niya, isang military-grade device na halos hindi nakikita, na na-activate lang kapag may tumatawag mula sa isang kaparehong device. Si Marco. General, naririnig niyo po ba ako? Bulong ng boses ni Marco sa kanyang tenga. General, nakatakas po ako. Huwag kayong susuko. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Pero paano? Wala na silang ebidensya. Tapos na ang lahat, Marco, bulong ni Miguel, sapat lang para marinig ng earpiece, habang nagpapanggap na binabasa ang confession. Ililigtas ko siya. Sarili mo na lang ang isipin mo. Hinawakan niya ang ballpen. Ang dulo nito ay ilang pulgada na lang mula sa papel. Ang kanyang karangalan kapalit ng buhay ni Amara. Isang patas na palitan. Hahawakan na niya sana ang papel nang biglang sumigaw si Marco sa kabilang linya, ang boses ay puno ng pag-asa at pagmamadali. General, huwag. May kopya siya. May kopya si Amara. Natigilan si Miguel. Ang dulo ng ballpen ay tumigil, 1 milimetro mula sa papel. Kopya. Paano? Bago ang lahat, nag-text siya sa akin, sir. May backup plan siya. Ang luma niyang cellphone. Nagawan niya ng paraan na makapag-upload ng kopya bago siya nahuli. Nasa akin na, sir. Nasa akin na ang ebidensya. Ang puso ni Miguel, na kanina lang ay parang isang patay na bato, ay biglang tumibok ng malakas. Isang tibok ng pag-asa. Isang tibok ng paghanga para sa babaeng yon. Ang nurse na mas matapang pa sa maraming sundalo. Ang pag-asa ay hindi pa nawawala. Ang laban ay hindi pa tapos. Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo at tiningnan si Vargas. Ang ekspresyon ng pagkatalo ay nawala sa kanyang mukha. Ang pumalit ay ang malamig at mapanuring tingin ng isang general na may hawak na alas. Ngumiti siya. Ang ngiti ni Miguel ay isang palaisipan para kay Vargas.
Isang ngiti na hindi dapat naroon sa mukha ng isang taong natalo na. Anong nakakatawa, General? Tanong ni Vargas, ang kanyang pagkairita ay nagsisimula ng bumalik. Ikaw, sagot ni Miguel, ang boses ay kalmado na ulit. Masyado kang kampante, Ricardo. Iyan ang palagi mong kahinaan. Ibinalik ni Miguel ang ballpen sa mesa. Hindi ko pipirmahan yan. Nagsiklab ang galit sa mukha ni Vargas. Itinutok niya ang tablet kay Miguel. Isang tawag ko lang at patay na siya. Sige, hamon ni Miguel. Gawin mo. At sa pagbagsak ng katawan niya, sisiguraduhin kong babagsak ka rin kasama niya. Ang kumpiyansa sa boses ni Miguel ay nagtanim ng pagdududa sa isip ni Vargas. Impossible. Paanong? Marco, bulong ni Miguel sa hangin, kailangan kong malaman ang lokasyon niya. Now. On it, sir, sagot ng boses sa kanyang tenga. Kailangan ko lang ng kaunting oras. I-stall mo sila. Kailangan niyang bumili ng oras. Para kay Marco. Para kay Amara. Tumingin si Miguel kay Vargas. Pag-usapan natin ang mga lumang araw, Ricardo. Ang akademya. Naaalala mo pa ba ang mga itinuro mo sa akin? Tungkol sa karangalan? Sa katapatan? Ang bawat salita ay isang patutsada, isang paraan para sirain ang kontrol ng senador. Habang nagsasalita si Miguel, ang kanyang isip ay nagtatrabaho. Ang kanyang mga mata ay lihim na sinusuri ang kwarto, ang posisyon ng mga bantay, ang distansya patungo sa pinto. Ang kanyang isip na sinanay sa giyera ay bumubuo ng isang plano mula sa wala. Samantala, sa isang madilim at maalikabok na bodega, alam ni Amara na bawat segundong lumilipas ay maaaring ang huli na niya. Ang pag-asa na dala ng kanyang backup plan ay unti-unting pinapatay ng takot. Paano kung hindi natanggap ni Marco ang mensahe? Paano kung huli na ang lahat? Tumingin siya sa kanyang bantay. Isang lalaking mukhang pagod at naiinit. Nagkakamot ito ng braso at napansin ni Amara ang pamumula sa balat nito. Isang pantal. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Desperado. Mapanganib. Pero ito lang ang meron siya. Bilang nurse, alam niya ang mga halaman sa paligid ng San Mateo. Naalala niya ang isang partikular na halaman na tumutubo sa mga abandonadong lugar, ang gabi-gabi. Ang dagta nito ay nagdudulot ng matinding pangangati at pamamaga, isang reaksyong alergi na kamukha ng isang malubhang hika. At may isang kumpol ng halamang iyon na tumutubo sa siwang ng pader sa likod niya. Kailangan niyang makalapit doon. Tubig, sabi ni Amara, ang boses niya ay nanginginig at mahina. Parang hindi ako makahinga. Tinignan siya ng bantay ng may pagkayamot, pero kumuha pa rin ito ng isang bote ng tubig at ibinigay sa kanya. Habang umiinom si Amara, sinadya niyang ibuhos ang kaunting tubig sa sahig, malapit sa pader. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimula siyang umubo. Una ay mahina, pagkatapos ay mas malakas. Hindi ako makahinga, sabi niya, hinahawakan ang kanyang dibdib. Ang asthma ko, Nataranta ang bantay. Alam niyang utos ni Vargas na panatilihing buhay si Amara. Mabilis itong lumapit para alalayan siya. At sa sandaling iyon, habang nakatalikod ito sa pader, sinandala ni Amara ang pader ng may puwersa, sapat para madikit ang balat ng bantay sa mga dahon ng makating halaman. Pagkatapos ay umarte siyang bumuti na ang pakiramdam. Pero alam niyang ilang minuto lang, magsisimula na ang epekto. Sa kabilang banda, si Miguel ay paubos na sa oras. Ang pasensya ni Vargas ay paubos na rin. Huli na to, sabi ni Vargas, tumatayo na. Pero bago pa siya makapag-utos, nagsalita si Marco sa earpiece ni Miguel. Nakuha ko na, sir. Ang bodega sa lumang pier. Ang ingay ng mga alon, ang kalembang ng kampana mula sa lumang simbahan, at ang amoy ng pabrika ng isda sa malapit. Positive, sir. Papunta na kami. Ngayon na. Alam mo, Ricardo, sabi ni Miguel, tumatayo rin. May isa ka pang itinuro sa akin. At ano yon? Palaging unahin mong tanggalin ang pinakamalaking banta. Sa isang kisap mata, sinipa ni Miguel ang mesang bakal sa pagitan nila. Tumama ito kay Vargas na napatumba pabalik sa kanyang silya. Bago pa makakilos ang mga bantay, hinila ni Miguel ang kanyang upuan, ginamit ang bigat nito para sirain ang mga tali sa kanyang kamay, at sumugod sa pinakamalapit na bantay. Nagsimula ang gulo. Sa bodega, nagsimula ng mamula at mamaga ang lieg at braso ng bantay ni Amara. Hindi na siya mapakali sa kate.
Anong nangyayari? Sigaw nito. Sa pagkakataranta nito, nakahanap si Amara ng pagkakataon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak ang kanyang upuan na napatumba. Ang ingay ay umalingaw sa buong bodega. Doon nagsimula ang putukan sa labas. Dumating na sina Marco. Sumugod si Miguel palabas ng kwarto kung saan siya bihag. Ang mga putok ng baril ay musika sa kanyang pandinig. Nakipagpalitan siya ng putok sa mga tauhan ni Vargas, dahan-dahang lumalapit sa bodega kung nasaan si Amara. Sa loob ng bodega, ang gulat na bantay ay kinalagan si Amara para gamitin siyang human shield. Tinutukan siya nito ng patalim. Nang biglang bumukas ang pinto ng bodega. Pumasok si Miguel, ang kanyang baril ay nakatutok. Sa likod niya ay si Marco at ang ilang mga sundalong tapat pa rin sa kanya. Bitawan mo siya, sigaw ni Miguel. Isang hakbang pa at mamamatay siya, sigaw pabalik ng bantay. Isang standoff. Ang hininga ng lahat ay tila huminto. Pero sa likod ng takot, may plano si Amara. Naalala niya ang cellphone sa kanyang sapatos. Dahan-dahan, habang hindi nakatingin ang bantay, sinubukan niyang abutin ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mula sa itaas, isang anino ang bumagsak. Si Vargas. Tumalon siya mula sa isang catwalk sa itaas, at sinunggaban si Amara. Inagaw niya ang patalim mula sa kanyang tauhan. Tapusin na natin to, Miguel, sigaw ni Vargas, ang patalim ay nasa lig na ni Amara. Pero huli na. Nakuha na ni Amara ang cellphone. Sa isang desperadong galaw, pinindot niya ang play button. At mula sa maliit na speaker ng telepono, umalinggaw ang boses ni Vargas sa buong bodega, pinalakas ng kakaibang acoustics ng lugar. Ako. Ako ang nag-utos na patahimikin siya. Ang pag-amin. Natigilan ang lahat. Maging si Vargas ay natulala sa gulat. Sa sandaling iyon ng kanyang pagkalito, kumilos si Amara. Itinulak niya ang siko niya ng buong lakas sa tiyan ni Vargas. Napahiyaw ito sa sakit at bahagyang lumuwag ang hawak. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Hindi ito galing kay Miguel. Galing ito sa pinto. Isang batalyon ng mga sundalo ng gobyerno, mga tunay na sundalo, ang sumugod papasok, pinamumunuan ng isang matandang general. Ang backup na tinawagan ni Marco. Senator Ricardo Vargas, arestado ka, sigaw ng general. Napapalibutan na si Vargas. Tumingin siya kay Miguel pagkatapos ay kay Amara. Ang mukha niya ay puno ng galit at pagkatalo. Tapos na ang lahat. Tumakbo si Miguel papunta kay Amara, hindi pinapansin ang kaguluhan sa paligid. Niyakap niya ito ng mahigpit, inilalayo sa panganib. Tapos na, bulong niya sa buhok nito, ang kanyang boses ay nanginginig sa wakas sa labis na emosyon. Tapos na ang lahat. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng mga putukan ay napalitan ng ingay ng media. Ang pangalan ni Senator Ricardo Vargas, na dati sinasamba, ay naging simbolo ng katiwalian at pagtataksil. Ang ebidensya mula sa VSU at ang audio recording ng pag-amin niya ay sapat na para idiin hindi lang siya, kundi ang buong sindikato na kanyang pinamumunuan. Si Major General Miguel de Leon naman ay idineklara bilang isang bayani. Ang kanyang pangalan ay nilinis. Ang kanyang katapangan ay pinarangalan. Para sa buong Pilipinas, iyon na ang katapusan ng kwento. Isang tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Pero para kay Amara, iyon ang simula ng isang bagong kabanata na puno ng katahimikan at kawalan ng katiyakan. Bumalik siya sa San Mateo, pero hindi na sa kanyang nasirang klinika. Pansamantala siyang tumuloy sa bahay ng isang matandang kaibigan. Ang bayan ay ganoon pa rin, payapa, tahimik, mabagal ang takbo ng buhay. Pero si Amara, hindi na siya ang dating Amara na umalis dito. Isang hapon, habang nakaupo siya sa dalampasigan at pinapanood ang paglubog ng araw, isang anino ang tumabon sa kanya. Paborito mo pa rin pala ang lugar na to, sabi ng isang pamilyar na boses. Tuminala si Amara. Nakatayo doon si Miguel. Hindi na siya nakasuot ng uniforme. Isang simpleng puting shirt at maong lang ang suot niya. Ang general ay nawala. Ang natira ay ang lalaking may mga matang puno ng pagod pero may ngiti sa labi. Miguel, sabi ni Amara, ang pangalan ay malambing na lumabas sa kanyang mga labi. Umupo ito sa tabi niya sa buhangin. Sa loob ng ilang minuto, wala silang imikan. Pinanood lang nila ang pagkulay kahel ng langit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakirot. Ito ay comfortable.
Puno ng mga bagay na hindi kailangang sabihin. Namiss kita, basag ni Miguel sa katahimikan. Napanood kita sa Rie, sagot ni Amara. Ang galing mo. Isang bayani. Umiling si Miguel. Hindi ako bayani. Isa lang akong sundalong ginawa ang trabaho niya. At kung hindi dahil sa'yo, sa katapangan mo, baka nasa ilalim na ako ng lupa ngayon. Tumingin siya kay Amara, ang kanyang mga mata ay seryoso. Amara, may desisyon akong ginawa. Nag-file na ako ng early retirement mula sa serbisyo. Nagulat si Amara. Bakit? Pero iyan ang buhay mo. Ang pagiging sundalo. Iyon na, sabi ni Miguel. Iyon ang buhay ko. Pero ikaw ang nagturo sa akin kung paano mabuhay ulit. Huminga siya ng malalim. Sa loob ng 6 na buwan bilang si Gael, naranasan ko ang kapayapaan na hindi ko kailanman naramdaman sa buong buhay ko. Naranasan kong maging isang ordinaryong tao. At sa totoo lang, Amara, mas masaya ako bilang si Gael. Ang puso ni Amara ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Pero hindi na ako si Gael, pagpapatuloy ni Miguel. At hindi rin ako ang general na nakilala mo sa gitna ng gulo. Ako lang to, si Miguel. Isang ordinaryong tao na gustong magsimula ulit. Isang tao na nangangarap pa ring magtayo ng isang maliit na coffee shop sa tabi ng dagat. Hinawakan niya ang kamay ni Amara. Ang init nito ay pamilyar, pero ang nararamdaman niya ngayon ay mas malalim pa. Ang tanong, sabi ni Miguel, ang boses niya ay nanginginig ng bahagya, kaya mo bang mahalin ang isang ordinaryong tao na lang? Hindi ang general, hindi si Gael kundi si Miguel lang. Tumingin si Amara sa mga mata ni Miguel. Nakita niya doon ang lahat, ang kahinaan ni Gael, ang lakas ni Miguel, at ang kaluluwa ng isang lalaking nasaktan, lumaban, at ngayon ay handa ng magmahal ng buo. Hindi niya kailangang pumili sa pagitan ni Gael at ni Miguel. Dahil sa simula pa lang, iisang tao lang ang minahal niya. Ngumiti si Amara, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang ngiti niya ay umabot sa kanyang mga mata. 2 butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi, mga luha ng saya at ayese. Sa tingin ko, sabi niya, ang boses ay basag sa emosyon, matagal ko nang mahal si Miguel. Ang ngiti na sumilay sa mukha ni Miguel ay parang pagsikat ng araw pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Amara. May ipinangako ako sa iyo sa San Mateo, sabi ni Miguel. Isang pangarap na binuo nating dalawa. Oras na para tuparin yon. Tumayo sila magkahawak kamay. Habang naglalakad sila palayo sa dalampasigan, alam ni Amara na ang digmaan ay tapos na. Ang mahabang gabi ay natapos na. At sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakit at panganib, sila ay uwi na. At dito nagtatapos ang kwento ni Miguel at Amara, isang kwentong isinilang sa gitna ng kapayapaan, sinubok ng digmaan, at sa huli, pinagtibay ng wagas na pagmamahalan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Bawat kabanata ng kwentong ito ay isinulat ng may pag-asa na sana'y maantig nito ang inyong mga puso, tulad ng kung paano naantig ng katapangan ni Miguel at Amara ang sa akin. Ang pagsulat ng kanilang paglalakbay ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang perpektong tao o ng isang perpektong buhay. Ito ay tungkol sa pananatili, sa pagkapit, at sa paglaban, kahit na ang buong mundo ay tila gumuho na. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa nakaraan ng isang tao, gaano man ito kagulo, at sa pagpili na maging bahagi ng kanilang hinaharap. Naway magsilbing inspirasyon ang kwento ni Miguel at Amara na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, palaging may bukang liwayway na naghihintay. At ang kapayapaan na ating hinahanap ay madalas na matatagpuan, hindi sa pagtakas mula sa mga bagyo ng buhay, kundi sa bisig ng taong kasama nating sumuong sa mga ito. Kung may aral o damdamin na tumatak sa inyong puso mula sa kwentong ito, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga at nagbibigay buhay sa bawat kwentong aming isinusulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Kwentong Pusong Sugatan.